Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo ho ay humihingi ng paumanhin sa ating mga kapatiran sa nakatunghay sa ating live stream. Nagkaroon tayo ng dalawang technical difficulties sa ating projector at sa connection natin sa Wi-Fi. So, pasensya na ho. At sa ilang minuto o sa ilang sandali ay magsisimula ho ang atin hong gawain. Pero bago ho yun, ilang mga paalala. Salamat ho sa Panginoon sa mga nandito kayo ng umaga. Purihin ang Panginoon sa yun na yung record high attendance natin since the pandemic. Pero hindi nandun pa rin yung ating physical distancing. Maintain pa rin ho natin ang patuloy na pag-iingat ho ng bawat isa. At salamat ho sa mga nakarating kanina na nakiisa sa una sa pagsamba at pangalawa ay sa pagdiriwang ng unang taong kaarawan ng amin hong anak na si Timmy at nagkaroon tayo ng kaunting pagsalo-salo at aming inihandog ang aming anak sa Panginoon kanina. Again, hindi to parang Old Testament na paghahandog na handog na susunugin kung hindi pinangako sa Panginoon sa biyaya at gabay ng Diyos na siya ay palalakihin sang-ayon sa kalooban at mga katotohanan ng Panginoon. At siniliwanag natin na hindi ito pampalit sa binyag, hindi ito nagpapaging Kristiyano sa bata. At ang aming panalangin ay sana sama niyo sa prayer na dumating ang mabilis dumating na mabilis kay Timmy ang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo at siya ay mabuhay para sa kapurihan ng Panginoon. So Wednesday, ilang mga announcements po. So Wednesday ay meron ho tayong Time in the Words at nawa tayo ho ay magkasama-sama online, and also sa Friday ay bukod ho sa Time in the Word, we'll have our prayer room which is our prayer meeting. At nawa tayo ho ay magkasama in a sense na magkakaroon ng kamustahan at maganalangin sa isa't isa. So those are just our few announcements. Pagpili nating patuloy ang ating mga kababayan na patuloy pa rin na nararanasan ang pinsala ng mga nagdaang bagyo. At meron pa rin tayong mga kapatiran na hanggang ngayon, sila Brother Dave, hindi pa rin tapos ang labahan. Hindi pa rin tapos ang pag-aayos ng bahay na sinalanta ng baha. So, patuloy nating ipanalangin ng ating mga kapatid po na ito. So, those are just few reminders and announcements. Dadako ho tayo sa ating tawag ng pagsamba. At ito ho ay ilang sandali ng katahimikan upang tayo ho ay manalangin sa Diyos, hingin natin ang kanyang gabay, at ganoon din, hingin ng tawad ang ating mga anumang pagkakasala upang tayo ho ay maging handa sa pag-aalay ng pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, tunay karapat dapat kang pasalamatan, purihin, sambahin sa iyong mga dakhila at patong-patong na kabutihan at biyaya sa amin. Una sa lahat, O Diyos, ang dakilang biyaya mo ng kaligtasan na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang magbayad ng aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kami, Panginoon, ay nagkaroon ng tiyak at lubos na kaligtasan. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw rin ang siyang kumilos upang kami ay dalhin kay Kristo at magkaroon ng pananampalataya. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo lamang kami iniligtas, kung hindi nandoon ang iyong patuloy na sustento sa aming mga pangangailangan sa pisikal at maging sa spiritual naming buhay.
Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na Ikaw ang may hawak sa amin, na Ikaw ang nag-iingat sa amin, at Ikaw ang patuloy na kumikilos sa buhay namin upang nasain namin at gawin ang iyong mga kalooban. Panginoon, sa daling ito, Ikaw po nawa ang tumunghay. Bantayan mo ang aming mga puso't isipan. Huwag nawang mangyari sa amin ang sinabi mo sa iyong salita ng mga taong nandoon ang nguso, nandoon ang bibig, ngunit malayo ang puso. Masumpungan mo nawa ngayon, O Diyos, na kami ay mga tunay na mananambahan. Ang mga alay namin sa iyo ay maging mabangong samyo at katanggap-tanggap sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Ang aming pananalangin, pagbasa ng iyong salita, pagkakaloob at pangangaral, lahat nawang ito ay magbigay papuri sa iyong dakilang pangalan. Patuloy mo kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy mo kaming gamitin para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Patuloy mo kami, Panginoon, na baguhin ng iyong katotohanan. Patuloy mo kaming gamitin para sa ikakalawak pa ng iaabot ng ebanghelyo ng kaligtasan. O Panginoon, lahat ng ito ay dinadala namin sa iyo na kayang gumawa ng higit sa aming hinihingi at inaakala. At lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po gusto tayo at tayo po ay umawit sa Panginoon.
Mag-umpisa tayo sa verse 11 matapos po ang buong awit na ito. Psalms chapter 80, verse 11. Okay, are you there? Yes. Verse 11, we read. Make their nobles like Oreb, and like Zeb, yea, all their princes as Seba, and as Zalmunna, who said, let us take to ourselves the houses of God in possession. O my God, make them like a wheel, as the stubble before the wind, as the fire burden of wood, and as the flame setteth the mountains on fire. So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy sword. Fill their faces with shame, that they may seek thy name, O Lord. Let them be confounded and troubled forever. Yea, let them be put to shame and perish. That men may know that thou, whose name alone is Jehovah, art the Most High over all the earth. Pagpalaan ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo sa daling dalangin mga kapatid. Aming maraming nasalangin, Diyos mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, papasalamat po kami, Panginoon, sa sandaling ito. Nanguli ko po, Panginoon, hindi ko naging mga anak, Panginoon, sa lahat ito, Panginoon. Upang ikaw, Panginoon, nalayan sa laging. Purihin at aglain, Panginoon, maraming pangalan, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa iyo patuloy ko na bahay, Panginoon. Pagbibigay, Panginoon, ng buhay. Pagbibigay ng kalakasan, Panginoon. Pagbibigay, Panginoon, ng mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Alam na naman po ang nasa amin, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ay mula po sa iyo, Panginoon. Kaya natin Diyos, Diyos namin ang pagsalamat, Panginoon. Lalo po, Panginoon, sa dakilang kaligtasan, Panginoon, na ginawa ng mga anak, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, na siya namatay hindi na po upang kami, Panginoon, nagkaroon ang tiyak at tumay ng kaligtasan, Panginoon. Ama, salamat sa lahat ng ito, Panginoon, sa sakripisyo. Salamat pa rin ang Diyos ng langit, Panginoon. Salamat sa lahat. Nagalang ito, Panginoon, Panginoon, na magkaroon ng buhay sa lahat, Panginoon. Ama, tulungan kami gawayan, Panginoon, sa tulong sa gawin. Gawin ito, Panginoon. At namin ang Diyos sa samahan ko kami, Panginoon. Nanawalan ko ng Diyos, tulungan po ang anak ko. Buksan mo ang mga puso at isipan ng Diyos. Upang kagawin, Panginoon, kami na matuloy pa, makaalam, Panginoon, sa iyo ng mga liwag, sa iyo mga sagda, Panginoon. Ito, Panginoon, ay kami, Panginoon, ang ginabang, Panginoon, na kami, Panginoon, ay magkaroon ng kalabuan, Panginoon, sa aming nasa buhay. Ngayon, Panginoon, kami, sa mga magitan ng sagda, Panginoon, sa mga magitan ng lingkod, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, Panginoon, sa lingkod ng putito, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Panginoon, Panginoon, sa amin, Panginoon. O Diyos, sa mga nagkakapos Panginoon. Kami, Panginoon, ay umakasalamat, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa ito, ang mga pag-isipan, Panginoon. Upang kami makapanawa, Panginoon. Sa aming mga pag-aaral, Panginoon. Mga pagpalain ko kami na, Panginoon. Masalamat kami ng Diyos. Para lahat ng mga umaga, nakita namin ng mga kapatiran, mga talagang namin nakita. Salamat kami ng Diyos sa buhay, hindi, Panginoon. May patuloy, Panginoon, na gawayan sa pagkasiyan ng isang taon, Panginoon. Salamat po, Diyos, na nawali, iyong siya, malakasan, at
Tayo po'y dadako sa ating pagkakaloob, mga kapatid. At ating humbuksan ang ating mga Biblia sa mga talatang basihan ng ating pagbibigayan sa ating iglesia. 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. At tayo pumustayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Basahin po natin verses 6, 7, and 8. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Palain po na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O aming dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Nawa ay naluwalhati ka sa aming mga pag-awit. Ano na lang, ngayon, O Diyos, amin pong naisin na Ikaw ay aming mabigyan, parangal at papuri, maging sa pamamagitan ng mga bagay na iyong pinagkaloob sa amin. Tunay, Panginoon, karapat-dapat ka, sapagkat ang lahat na meron kami ay galing sa iyo. Tunay, Panginoon, hindi ka lamang karapat-dapat sa halaga, kundi lalo't higit karapat-dapat ka sa isang puso na may kagalakan. May kagalakang maglingkod, sumamba at mag-alay sa iyo. Kaya po, Panginoon, Ikaw po ang tumanglaw sa amin. Kung meron mang puso ng pagiging maramot, kung meron mang puso ng pagiging makasarili, o Panginoon, turuan at tulungan mo kami na magapi ang mga bagay na ito. Nawa masumpungan mo ang isang puso na may pagmamahal sa iyo, may pagsamba sa iyo, at may kagalakan sa iyo. At tunay, Panginoon, palagi na aming nararanasan na nasasaksihan ng iyong biyaya, hindi lamang sapat kung hindi sumasagana. Kagaya ng aming nabasa sa iyong salita, ang pagsagana ng iyong biyaya, ang kalooban mo ay kami ay sumagana din sa gawang mabuti. O Panginoon, maluwalhati ka po nawa, ingatan mo kami. Sa lahat ng ito, Ikaw ang maitaas. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. I will sing the wonders. And then He saw in glory, all across
Amen. Purihin po ang Panginoon at muli ho, welcome sa Jesus Christ Baptist Church. Welcome po sa ating Sunday evening service at maging sa ating mga kapatiran na nakatunghay sa ating live streaming. Welcome to everyone, maging sa ating mga panauhin na naririto po ngayong gabi. At salamat sa Diyos sa inyong presensya. Tayo ho'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, mga kapatid, merong mga salita na talagang matindi ang kapangyarihan. Halimbawa na lamang ay ang salitang mismong iyon. Kapangyarihan, ito ay may matinding dating. Ang salitang pagmamahal, ito ay may matinding dating. Merong mga salita mula sa salita ng Panginoon na matindi ang dating sa buhay ng Kristiyano sapagkat ito ay naglalarawan o nag-encapsulate at maaari maglarawan sa kabuuan ng buhay ng mananampalataya. Kaya yung sinabi ko, isa sa mga salita na napakahalaga sa buhay Kristiyano ay ang salitang pagmamahal sapagkat alam natin sangayon sa 1 Corinthians 13 verses 1 to 3, kung walang pag-ibig, lahat ng ating gagawin ay walang kabuluhan. Or isa pa sa napakahalagang salita na pwedeng magbigay buod sa buhay ng Kristiyano ay ang salitang pananampalataya. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5 verse 7, "For we walk by faith and not by sight." Nabubuhay daw ang Kristiyano sang-ayon o sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung meron pa hong salita o mga salita na maaaring mag-encapsulate sa kabuuan ng buhay Kristiyano, wala ho sigurong iba ito kung hindi ang mga salitang pagkatakot sa Diyos. The fear of God. Well, we will be taking a break sa atin hong pag-aaral sa 2 Timothy at natapos na natin last Sunday ang chapter 1. At muli ngayong ngayong gabi hong ito, nais ko ho kayong anyayahan sa book of Ephesians. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 at pag-aaralan ho natin the fear of God applied to everyday life. The fear of God applied to everyday life. Ang pagkatakot sa Diyos na meron o ina-apply o inilalagay sa pang-araw-araw na buhay. Ephesians chapter 5, at siguro ang pinakamaganda ay simulan ho natin ang pagbasa mula sa verse number 18. Tayo po magstayo para sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ephesians chapter 5, verse number 18 up to verse 21. Kung yung nakita, aking hong babasahin, pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. "And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God." Nagpalain po na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tingin natin ang tulong ng Panginoon. O muli, O Diyos, kami lumalapit sa iyo. Inaamin ang aming kakapusan, kahinaan at karupukan. At liban na ikaw ang gumawa sa amin, walang mangyayaring mabuti. Dahil hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyong pagtuturo, wala kaming matututunan. Hiwalay sa iyong pagkilos, walang magbabago. At hiwalay sa iyong paggawa, walang maliligtas. Kaya po, Panginoon, ikaw po ang mahabag sa amin. Turuan mo kami. Ikaw po ang kumilos at magbago sa aming mga buhay. At lalo't higit, O Panginoon, kung meron mang naririto ngayon na wala pa kay Kristo at hindi pa siya tunay na Kristiyano, mahabag ka po at iligtas mo siya. Lahat ng ito ay aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Marito po magsiupo ang lahat. O ito ang ating pinakamensaheng ngayong gabi. The truly Spirit-filled believer will live out every aspect of his life in the fear of God. Ang isang mananampalataya na tunay na puspos o pinupuno ng banal na Espiritu ay ibubuhay ang bawat aspeto ng kanyang buhay sa pagkatakot sa Diyos. Lord willing ho, dalawang ang bakay ho natin ngayong gabi. Una, to define the fear of God, para maunawaan natin ano itong sinasabi nating takot sa Diyos. And then, we will look at applying the fear of God. Pagpapatupad ng pagkatakot sa Diyos sa buhay natin bilang mga Kristiyano. At siguro mayroong mga tao sa panahon ngayon ay hindi komportable sa salitang ito. Ang alam nila sa Diyos ay kaibigan nila. Ang alam nila sa Diyos ay mapagmahal na wala siyang iniwan halo sa itsura ni Santa Claus, nakaputi lang. Isang Diyos na maaari mong lapitan, sundot-sundutin ng tiyan, at siya ay maaari mong yakapin kahit anong oras at napakabait, hindi nagagalit. At yun ang imahinasyon ng Diyos ng ibang mga tao. Pero hindi ito ang Diyos ng Biblia. Paulit-ulit sa Biblia, mababasa natin na tayo ay inuutusan na matakot sa Diyos. Sapagkat tunay, ang Diyos ay nakakatakot at dapat katakutan. Ito ang Diyos ng Biblia. So atin ho munang i-define, ano bang ibig sabihin natin kapag sinabi nating pagkatakot sa Diyos? Well, una ho, hindi ito katulad ng pagkatakot sa multo o pagkatakot sa dilim. So una, the fear of God, ay gusto kong makita ho natin, is the obligation of all creature or all men. Ang pagkaroon ng pagkatakot sa Diyos ay obligasyon ng lahat ng tao. Buksan natin sandali sa Ecclesiastes chapter 12. Ito ho ay pamilyar na talata ho sa marami. Ecclesiastes chapter 12. At ang sabi ng pinakamarunong na taong nabuhay sa buong mundo sapagkat siya'y binigyan ng kakaibang karunungan ng Panginoon, walang iba kundi si Haring Solomon. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Pagkatapos niyang obserbahan ang buhay ng tao, ito ang kanyang naging konklusyon. Ang sabi ni Haring Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. And what was the matter? What was the subject? Ano ba ang binibigyang obserbasyon ni Haring Solomon? Walang iba kundi ang buhay ng tao. Pinagmasdan niya ang buhay ng tao at karamihan sa nangyayari sa buhay ng tao, sabi niya, vanity of vanities, everything is vanity under the sun. Walang kabuluhan, walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan sa ilalim ng araw. Pero ang bigbibigay kabuluhan na ito, ang sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter, and this is his conclusion. Fear God, and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Ito ang konklusyon. Ito ang bunga ng obserbasyon ng pinakamarunong na tao sa buong mundo. Ang punto ng buhay, ang buhay ng tao at pagiging tao ay ito, matakot ka sa Diyos. Actually ho, sa ibang salin ng pagkakasabi ito, because this is all that we are created for. This is what we are created for. Ito ang dahilan kung bakit tayo nilalang. Ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. To fear God. Alala ko ho ang sitwasyon na kung saan may isa akong kaklase na lumapit sa akin. Sabi sa kanya, alam mo ba kung ano to? Sabi niya, lapis. Alam mo ba kung para saan to? Pangsulat. Tinanong ko siya, ikaw, alam mo ba kung para saan ka? Actually, hindi niya nasagot. Para saan ka?
Isa sa mga dakila at karapat dapat bigyang sagot, bakit ako naririto? Anong rason? Anong layunin? Ang sabi ng salita ng Panginoon, fear God. Matakot ka sa Diyos. Ang salin po sa Contemporary English Version, this is what life is all about. Ito ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng buhay. Hindi pagyaman, hindi ang pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng oras, kundi ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. This is the whole of man. And well, kasama na rin doon yung duty na added word sa King James. This is what it means to be a man. Sapagkat ang tao ay nilalang sa imahe ng Panginoon at siya ay may kapasidad, may obligasyon na pagkaroon ng takot sa Diyos at sundin ang kanyang mga kautusan. So una, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay obligasyon ng bawat tao. Ikaw man ay relihiyoso o hindi, ito ay obligasyon mo. Ikaw man ay nakapag-aral o hindi, ito ay obligasyon mo. Ikaw man ay naniniwala sa Diyos o hindi, ito ay obligasyon ng lahat ng tao na nilalang ng Diyos. Fear God and keep His commandments. And at pangalawa, gusto ko makita ho natin mula sa salita ng Diyos, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay isa sa mga pangunahing karakter o larawan ng mga tao ng Diyos. Kung merong isa na naglalarawan sa mga mananampalataya ay walang iba kung hindi ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. Ang sabi ng Psalm 33 verse 18, behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Ang mata daw ng Diyos ay nakatingin sa mga taong may takot sa Kanya. That is, ang pansin ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi niya pansin ang ibang mga tao, pero may kakaibang pansin. May espesyal na pagtingin ng Panginoon sa mga taong may takot sa Kanya. Sa Acts chapter 9, verse 31, ang sabi, then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. So narito, pagkatapos maligtas ni Pablo at matigil ang matinding persecution na kanyang ginagawa sa iglesia, nandoon ang biyaya ng Panginoon, nagkaroon ng kapahingahan ng mga mananampalataya, at ang description sa mga Kristiyano ay ito, they were walking in the fear of God. Yun ang larawan ng mga mananampalataya sa bagong tipan. Lumalakad, that is, namumuhay sa pagkatakot sa Diyos. It is sad to say, sa kasulukuyang kapanahunan, maraming mga tao ang nagkiklaim na mananampalataya at tagasunod ni Kristo, pero ang kanilang pamumuhay ay anything but walking in the fear of God. Maraming mga tao mas takot pa sa COVID-19 kaysa sa Diyos. Meron mga tao mas takot pa sa pusang itim na tumawid sa kalsada kaysa sa Diyos. May tumawid na pusang itim, hindi tutuloy sa lakad, mamalasin. Meron, alam niyo, may mga tao ngayon mas takot pang magwalis sa gabi kaysa sa Diyos. Kasi pag nawalis ka daw sa gabi, baka malasin ka, pero ang utos ng Diyos na ikaw ay mamuhay ng may kabanalan, wala silang pakialam. Sa Revelation chapter 19 verse 5, ang sabi, and a voice came out of the throne saying, praise our God, O ye servants, and ye that fear Him, both small and great. So ang description sa mga alipin ng Diyos ay yung may mga takot sa Diyos. So yes, number one, the fear of God is the obligation of all men. Number two, the fear of God is a primary characteristic of God's people. Katangian ng mga tao
ng Diyos. So let me pause here and ask the question, do we have this? Meron ba tayo ito sa ating mga buhay? Ito ay obligasyon natin bilang mga nilalang ng Diyos. At kung tayo ay mga nagpapakilalang Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, ito ba ang larawan ng ating buhay? Pagkakaroon ng takot sa Diyos. So let us ask the question now, what is the fear of God? Or po kayo nung pa sinasabi, ano ba ang takot sa Diyos? Yes, ito ay obligasyon ko, okay, malinaw na. Ito ay dapat pinamumuhay ko bilang mananampalataya, okay, tanggap na. Pero ano ba ito? Well, kung titingnan natin ang pagkatakot sa Diyos, titingnan natin ito na parang isang barya na may dalawang muka. All coins have two sides. At ang unang side ay ito. The fear of God means dread, terror, horror. Ang pagkakaroon ng takot, sindak, matinding pagkabahala o pangamba. Ito ang isa sa mga ibig sabihin ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Agaya ho nung sinabi ko kanina, maraming mga tao ngayon na hindi tinitignan ng Diyos na kailangang katakutan. Akala nila ang Panginoon is the good guy up there, the big brother up there, na ang layunin na ibigay lahat ng iyong hinihingi at pasayahin ng iyong buhay. Pero hindi ito ang Diyos na pinakilala ng Biblia. Maaring yun ng Diyos na sinasamba nila, pero hindi ito ang Ama na pinakilala ng anak. Kaya ng umaga sa ating pag-aaral, dadaanan natin ang talatang ito, pero nais ho kayo muling anyayahan sa Luke chapter 12. Luke chapter 12, verse number 4. Luke chapter 12, verse 4. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo? Luke chapter 12, verse 4. And I say unto you, my friends, be not afraid of them that kill the body. Mga kaibigan, huwag kayong matakot sa kanila na pumapatay ng katawan. At siguro, mapapakamot tayo ng ulo. Mukhang nagbibiro yata si Jesus. Pag tinutukan ka ng baril, nakakatakot. Pag nakasalubong mo ang isang lalaki sa isang madilim na eskinita na may dalang kutsilyo at nanganganit ang ngipin at tila mag-aatakihin ka, maaari kanyang saktan at patayin. Nakakatakot. Pero sabi ni Jesus, huwag kang matakot doon. Now, hindi sinasabi ni Jesus na tayo ay magpusong bato at walang maramdamang takot. Pero ito ay pagkukumpara. Para bang ganito? Sino dito ang takot makagat ng aso? Sa kamay. Okay? Ngayon, kung papipiliin ka, kagat ng aso o kagat ng pating? Kagat ng aso o kagat ng pating? Saan ka matatakot? Ang laki ng kagat ng pating. Pwedeng maputol agad ang iyong ulo o yung kamay. Matapyas ang kalahati ng iyong katawan. Nakukuha niyo ho. This is an argument from lesser to greater. Huwag ka matakot sa aso, matakot ka sa pating. Yun ang pinupunto. Dahil merong mas malaki. Dahil merong mas dapat katakutan. At meron daw mas dapat katakutan kaysa maaaring pumatay sa iyo. Wow, ano itong dapat katakutan na ito? Well, ang sabi ni Jesus, be not afraid of them that kill the body, and after that, have no more that they can do. Huwag kang matakot dun sa, kaya lang patayin yung katawan, pero pagkatapos wala nang kayang gawin. Kung hindi, sabi ni Jesus, but I will forewarn you, bibigyan ko kayo ng babala kung kanino kayo dapat matakot. I will forewarn you whom ye shall fear.
Sino dapat ang iyong katakutan? Ang sabi ni Jesus, fear Him, which after He had killed, had power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear Him. Matakot ka sa Kanya na pagkatapos patayin ka, meron siyang kapangyarihan, meron siyang otoridad na ibulid ang kaluluwa mo sa impyerno. Matakot ka sa Kanya. At walang iba ito kung hindi ang Diyos. Narito ang isang direktang utos na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, kung meron tayong kakakatakutan sa buhay na ito, matakot tayo sa Diyos. Ang isang kriminal ay takot sa pulis. Ang isang lumabag sa batas ay takot sa isang hukom na matuwid. Ang isang makasalanan ay dapat matakot sa harapan ng Diyos na banal. Palalagpas sa pagkatakot sa Diyos. Kaibigan, kung wala ka pa kay Kristo, kung ikaw ay naririto at hindi mo pa alam kung pag namatay ka saan ka pupunta, I would advise you, matakot ka. Subukan mong sumakay sa isang sasakyan at hindi mo alam kung saan ka dadalhin, nakakatakot. Respeto at pagbibigay dangal sa Diyos. Ang isang masimpleng definasyon ng maraming mga libro patungkol sa pagkatakot sa Diyos ay ito, reverential awe. Yung word na reverence, paggalang, kaya reverent, kagalang-galang. And then the word awe, A-W-E, which is a short word, root word from the word awesome, kamangha-mangha. Isang matinding paggalang na may matinding pagkamangha sa perpektong mga katangian ng Panginoon. Ito ay dulot ng pagkakilala at pagkakaroon ng pagkaunawa kung sino ang Diyos, kung gaano siya kataas, kung gaano siya kadakila, kung gaano siya kamangha-mangha, kung gaano siya kabanal, kung gaano siya kakapangyarihan. Mamamangha tayo sa Kanya. Ang sabi ng Psalm 89 verse 5, and the heaven shall praise thy wonders, O Lord. Thy faithfulness also is in the congregation of the saints. The heaven shall praise thy wonders. Sa Psalm 89 verse 6, for who in heaven can be compared unto the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? So these are rhetorical questions. Kanya mo maihalin tulad ang Diyos? Pagsamasamahin mo man ang pinakamatalino, pagsamasamahin mo man ang pinakamahusay, pagsamasamahin mo man ang pinakamaganda, pinakagwapo, lahat na ng pinakamaganda at maayos sa lahat ng mga tao, pagsamasamahin mo man sila, hindi sila aabot sa isang kudlit sa kagandahan, kaluwalhatian, pagiging kamangha-mangha ng ating Diyos. Sinong maitutulad natin? At ang sagot dyan ay wala. Well, buksan na nga ho natin sa Psalm 89. I should have asked you to open your Bibles there. Psalm 89, verse number 5. Simulan natin ulit doon. Psalm 89, verse 5. Ano po ang sabi? And the heaven shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. For who in heaven can be compared unto the Lord? Who among the sons of mighty can be likened unto the Lord? And the answer is no one. And then pagdating sa verse 7, ang sabi ng mga awit, Psalm 89 verse 7, God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence in all them that are about Him. Sa mga mananampalataya, sa mga banal ng Panginoon, dapat naroon ang matinding pagkatakot, matinding paggalang, matinding pagkamangha sa Diyos. Great reverence and awe towards God for who He is and what He has and is able to do. Ito yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Matindi, malalim, malaki,
malawak, dakila na pagkamangha at paggalang sa Kanya kung sino siya at kung ano ang Kanyang ginawa at mga kayang gawin. So una, yung pagkakaroon ng sindak sa Diyos. That is one side. And the other side ng pagkatakot sa Diyos ay ito, ang pagkakaroon ng pagkamangha na nagdudulot o nagtutulak sa pagsamba. Reverential awe. Pagkakaroon, ito ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. So nais ko hong hamunin at paalalahanan ang bawat Kristiyano. It is our obligation na matakot sa Diyos. Tayong bawat isa ay dapat lalo pang lumalim sa pagkatakot sa Panginoon. At paano ang Kristiyano nalalalim pa sa pagkatakot sa Diyos? Well, ating isipin, ipaalala, pagbulay-bulayan kung gaano ang Diyos ay galit sa kasalanan. To give us one amazing picture, sa history ng sanlibutan, minsan nang ginunaw ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig dahil sa kasalanan ng tao. Ang naligtas lang ay 8. At hindi pa sila karapat-dapat, kundi naging mabiyaya lang ang Diyos sa kanila. Hindi ba nakakatakot ang Diyos na ito? And then, ating pagmasdan at pagbulay-bulayan ang mga kadakilaan ng Diyos. Ang mga perpekto niyang katangian. That's why, isang maganda at maayos na pag-aaral ang ginagawa natin tuwing Sunday morning. Pinag-aaralan natin sa ating Sunday School ang mga katangian ng Diyos. At habang mas nakikilala natin siya, mas natututunan natin kung sino siya, ang mga katangian niya, at mas lalo tayong mamangha kung sino ang Diyos na ating sinasamba. At ito ay magbigay sa atin, lalong magpaalab ng ating pagkatakot sa Kanya. And so yun yung unang hamon natin sa mga mananampalataya. Well, pangalawang hamon natin, kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, matakot ka sa Kanya na kayang pumatay ng katawan at may kapangyarihang ibulid ang iyong kaluluwa sa impyerno. Kung ikaw ay hindi Kristiyano, hindi mo kakampi, kaaway mo ang Diyos ngayon. Kung ikaw ay hindi Kristiyano, God is not for you, but He is against you. Kung ikaw ay hindi Kristiyano, ang sabi ng salita niyo sa Romans chapter 1, ang puot ng Diyos ay nasa sayo. Kung ikaw ay hindi Kristiyano at hindi pa nakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang Panginoon ay hindi para sa iyo at hindi mo makakasama at hindi ka makakarating sa Ama. Ang naghihintay sa iyo ay walang hanggang parusa. Matakot ka. At ang takot na ito ay nawawag magtulak sa iyo palayo, kundi magtulak sa iyo palapit. Naalala ko ang ilustrasyon ng isang pastor. Siya ay merong batang maliit na anak. At yung bata na yun ay may ginawang mali. Hindi ko maalala kung ano yung ginawang mali. It's either nakabasag, nakasira ng something sa bahay na alam niya magagalit ang tatay niya. At narinig ng bata na pumarada ang sasakyan. Narito na ang tatay ko. Narinig ng bata na sumuot ang susi sa susian. Papasok na ang tatay ko. Narinig ng bata na bumuksas ang pintuan at humakbang yung tunog ng sapatos ng kanyang ama doon sa kanilang sahig na kahoy. Nasa loob na ng bahay ang tatay ko. At kahit anong oras, pwede niyang makita yung nagawa kong mali at magagalit siya. Ano yung sabi ng pastor, napakaganda. Sa panahon na yun, merong 2 option yung anak ko. Tumakbo at magtago o lumapit at humingi ng tawad. Maraming mga tao ang ginagawa, tumatakbo at akala nila makakapagtago sila sa Diyos.
Alam ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan. Isang kahangalan na magsubok magtago sa Panginoon. Wala nung tanging solusyon, lumapit ka sa Diyos. Paano ka makakalapit sa Diyos? Again, ang sabi ni Jesus, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Paano ka makikipagkasundo sa Panginoon? Buksan natin sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse number 1. Ang sabi ng salita ng Panginoon, therefore, being justified by faith, we have peace with God through, mali, yung kinukot ko pala, Romans 5 verse 1, not 8 verse 1. Romans 5 verse 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God. How can you have peace with God? Walang sabi ng salita ng Panginoon, through our Lord Jesus Christ. You can be justified by faith. Sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ikaw ay aariing ganap, ang kasalanan mo ay mababayaran, ikaw ay magiging katanggap-tanggap, ang iyong kasalanan ay mahuhugasan, ang puot ng Diyos ay mawawala sa iyo. You will have peace with God through our Lord Jesus Christ. Well, that is the fear of God. Ang pagkatakot sa Diyos, sa Kristiyano ay dapat magtulak sa lalong pagsamba at mas matapat na paglilingkod. Ang pagkatakot sa Diyos sa hindi Kristiyano, nawa ito'y magtulak sa iyo papalapit kay Kristo, na tanging solusyon sa kasalanan, na siyang pampalubag loob para sa ating mga paglabag sa kautusan ng Panginoon. So that is the fear of God. Pagkakaroon ng sindak sa Diyos na galit sa kasalanan, at pagkakaroon ng pagkamangha at pag-alang sa Diyos na dakila at perpekto sa lahat ng kanyang katangian. Now, babalik ho tayo dun sa ating binasa sa Ephesians chapter 5. You might be wondering na wala na si Brother Paul at di na bumalik dun sa ating binasa sa Ephesians 5. Well, that will set the background, yung context ng ating pinag-uusapan. Sapagkat ang punto natin ay yung isang parte lamang sa verse 21. Ephesians chapter 5, verse 21. Na kung saan sinabi ni Apostol Pablo ito. So we are now in point number 2, applying the fear of God in our daily lives. Itong pagkatakot sa Diyos na ito ay kailangan nating ilagay, kailangan nating i-apply sa ang pang-araw-araw nating buhay. Sino man tayo, ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating trabaho, ano man ang ating kalagayan, kailangan nandoon ang pagkatakot sa Diyos. Ang sabi niya sa verse 21 ng chapter 5, Ephesians, submitting yourselves one to another in the fear of God. Now, kung yung naaalala, noong mga nakaraang panahon ay pinag-aralan natin ang Book of Ephesians. At kung yung naaalala, ang context nito, submitting yourselves one to another, ang pagpapailalim, ang pagpapasakop sa isa't isa, ay katangian ng isang taong puspos ng banal na Espiritu. At pagkatapos sinabi ni Apostol Pablo na pasakop kayo sa isa't isa, siya ay nagbigay ng mga ilang praktikal na larawan kung paano makikita at saan dapat makita ang pagpapasakop na ito. Sa verse 22 hanggang verse 23, kailangan ito'y makita sa relasyon ng mag-asawa. Ang sabi ng salita ng Diyos, pagkatapos sabihin na submitting yourselves one to another in the fear of God, verse 22, ang sabi ni Pablo, wives, submit to your own husbands. Mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. And then hindi lamang yun, tinawag ng Diyos ang pansin ng husband sa verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. By the way, napakaganda ang comparison ng bagay na ito. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Magpapasakop sa mga mister, gaya ng pagpapasakop sa Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos ang nagdisenyo ng buhay mag-asawa. Ang pagpapasakop ng misis, kagaya ng pinag-aralan natin, hindi pagpapakita na mas mababa ang babae, kung hindi ito ang disenyo ng Panginoon.
Pero ano naman ang disenyo ng Diyos sa asawang lalaki na kailangan niya magpasakop? Husbands, love your wives. At saan itinulad? Even as Christ also loved the church and gave himself for it. It is a sacrificial kind of love. Oh, mga mister, tingin ko hindi mahihirapang magpasakop si Mrs. sa isang mister na isasakripisyo ang kanyang sarili sa pagmamahal sa kanya. Hindi perpekto, pero alam ni Mrs. na mahal ako ng mister ko. So, sa aspeto ng buhay mag-asawa, kailangan ng pagpapasakop. Magpasakop sa Panginoon. Hindi lamang yun, sa relasyon ng magulang sa anak. Ang sabi sa chapter 6 verse 1, "Children, obey your parents in the Lord, for it is right." And then sa parents, binigyan pansin ni Apostol Pablo, "And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord." And that word of submission, na hindi lamang ito paglalagay sa iyong sarili sa ilalim, kung hindi pagtupad sa disenyo ng Panginoon. And not only that, pumunta naman si Pablo sa labas ng tahanan sa lugar ng trabaho. Anong sabi niya sa chapter 6 verse 5? "Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling in singleness of your heart as unto Christ." And then pagdating sa verse 9, "And ye masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him." Now, ano ho ang punto? Ang punto ay ito, ang bawat mananampalataya, anumang konteksto ng buhay, ay kanyang kailangang ibuhay ang kanyang pananampalataya bilang disipulo ni Kristo sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Pagpapasakop sa disenyo ng Panginoon. Ang disenyo ng Diyos sa mag-asawa, submit si Mrs., magmamahal si Mr. Sunod ang mga anak, pagtuturuan at gagabayan ng mga magulang. Yung employee, susunod sa boss, at yung boss, hindi kung ano-anong pag-aabuso ang gagawin sa employee. So nandoon ang pagpapasakop sa lahat ng aspeto ng buhay. Ngunit ang gusto kong bigyang diin, balik tayo sa Ephesians 5 verse number 21. Merong sinabi ho dito si Pablo na isang bagay na nakakamangha. Lahat ng ito sa loob ng tahanan, sa pagitan ng mag-asawa, sa pagitan ng mga anak at magulang, sa pagitan ng empleyado at ng empleyo, ng boss at ng kanyang employee, o anumang kultura o anumang konteksto ng buhay, nasaan man tayo, lahat ng ating relasyon ay ano daw? We should submit to one another, ang sabi sa verse number 21, in the fear of God. Gagawin ang lahat ng ito ng merong pagbibigay ng takot sa Diyos. Or, tama ko, na nasa takot sa Diyos. Ba't ko sinabing nasa? Ang word na in is a locative word. Pag sinabing in, ibig sabihin nasa loob. Pag sinabing out, ay nasa labas. So ito daw, pagtupad ng mga Kristiyano sa pagpapasakop sa isa't isa ay kailangang gawin na nasa loob ng pagkakaroon ng takot sa Panginoon. Ang mga asawang babae kailangang magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki na may takot sa Diyos o nasa takot sa Panginoon. Ang mga asawang lalaki ay kailangang mahalin ang kanilang mga asawang babae na nasa takot sa Panginoon. At ganoon din ang mga anak kailangang magpasakop at sumunod sa kanilang mga magulang, at ang mga magulang kailangang turuan at gabayan ang kanilang mga anak sa panuntungan ng Panginoon. At kailangang gawin ang mga ito na nasa takot sa Panginoon. O kung ikaw man ay nasa labas ng tahanan, nandun ka sa trabaho, kailangan mong gawin ang mga bagay na ito na nasa pagkatakot sa Diyos. Anong punto? Lahat ng area sa buhay o lahat ng ating relasyon sa ibang mga tao bilang mga mananampalataya ay kailangang ibuhay natin sa araw-araw na nasa pagkatakot sa Panginoon.
in the fear of God. Alala ko ang sabi ng isang, hindi ko na maalala kung sino ang nagsabi. Gusto kong sabihin si John Stott. Pero ang sabi niya, ang definition niya sa fear of God is God awareness. God awareness. Ano yung salitang awareness? Aware ka, alam mo. Again, gasgas na yung example. Ilang beses ko naman binigay na example. Pero nung nagdadrive ho ako minsan, naging aware ako na may pulis sa likod ko. Nangyari siguro sa inyo, Verdan. Nasa Amerika ako nung nagdadrive ako, pagtingin ko sa rearview mirror, may pulis. Ano yung ginawa ko? Naka-seatbelt ba ako? Ano ba yung bilis ko? Nasa tamang linya ba? Chinek ko lahat! Kasi naging aware ako na may pulis. May nakatingin. Isa napakagandang definasyon, our awareness. At madalas, ang ating kapabayaan, paglabag sa mga kautusan ng Diyos, ay ating nakakalimutan na ang Diyos ay nandyan. Akala natin hindi niya nakikita, akala natin nawawaglit sa kanyang pansin, and we are not aware that God is there. Now, let me just cite two advantages of doing this in the fear of God. Una, it will prevent us from corrupting our holy actions. Ang paggawa ng mga bagay na ito na nasa takot sa Panginoon ay magpipigil sa atin para hindi natin i-corrupt ang mga gawaing napakahusay at napakaganda na inutos ng Panginoon. Alam niyo ho ba na pwede nating gawin ang mga bagay na inutos ng Diyos at gawin ito sa paraan na mali? Matthew chapter 6, buksan po natin just to give an example. Matthew chapter 6. At dito sa Matthew chapter 6, merong tatlong gawain ng kabanalan na sinaysay si Jesus. Tatlong gawain ng kabanalan, tatlong mga bagay na inutos ng Diyos na gawin ng mga mananampalataya, pero pwede itong gawin sa maling kaparaanan. Bakit? May maling motibo. Sa verse number 1, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, "Take heed that ye do not do your alms before men to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven." Ikaw daw ay magbibigay limos, ikaw daw ay gagawa ng mabuti, ikaw daw ay bibigay ng tulong. Maganda ba yun? Yes! Inutos ba ng Diyos na tayo gumawa ng mabuti, tumulong sa iba, magbigay sa nangangailangan? Yes! Pero pwede natin yung gawin sa maling kaparaanan. Ginagawa mo para makita ka ng mga tao, para palakpakan ka. And all the time na ginagawa mo yung bagay na inutos ng Diyos, hindi ka nakatingin sa Diyos, kundi nakatingin ka sa iyong sarili. Kung gaano ka kagwapo, gaano ka kaganda, gaano ka kabait, karapat-dapat hangaan ng iba. Isa pang halimbawa ay ang pananalangin. Sabi sa verse number 5, "When thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward." Pananalangin, utos ba ng Diyos ang pananalangin? Yes! Isa pa ho, sa verse number 16, fasting. "Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward." So again, giving of alms, doing good, praying, fasting, lahat ng ito ay mga banal na gawain na inutos ng Panginoon, merong puwang at dapat ginagawa ng mga mananampalataya, pero pwede itong gawin sa maling motibo, at ito ay nakukurap ng ating mga pagiging makasarili. And isa sa mga dakila at magandang solusyon dito ay pagkakaroon o paggawa ng mga bagay na ito na sa pagkatakot sa Diyos. Ilagay ho natin sa Ephesians chapter 5.
Wives, submit to your own husbands. Paano ito pwedeng i-corrupt ng isang misis? Sige, magpapasakop ako sa mister ko para payagan niya ako mag-SM. Magpapasakop ako sa mister ko para payagan niya akong orderin yung nakita ko online na matagal ko nang gusto. Susunod ako sa gusto ng mister ko para payagan niya ako maglakwatsa kasama ng mga kumari. Magpasakop nga. Pero hindi siya nakatingin sa Diyos. Nakatingin siya sa kanyang sarili. Husbands, love your wives. Mamahalin ko si Mrs. Sige na, mamahalin ko. Paglilingkuran ko si Mrs. Gagawin ko magagawa ko para mapasaya ko si Mrs. Kasi ang hirap ng buhay pag galit ang asawa. Sabi nga nila, happy wife, happy life. At meron ibang motibo, meron ibang gustong makuha para sa kanyang sarili. It is not being done in the fear of God. At alam niyo, pwedeng mahulog ang Kristiyano sa ganitong kalagayan. Lord, papasapo ko sa mister ko. Lord, minamahal ko si Mrs. Lord, sumusunod ko sa mga magulang ko. Lord, tinatrain up ko yung mga anak ko. Lord, ganito, nagpapasako ko sa boss ko. Lord, yung mga tauhan ko, tinatrato ko ng tama. Pero hindi ginagawa na nasa pagkatakot sa Panginoon. Kung di tayo mag-iingat, pwede nating gawin ang mga bagay na ito at ating makorap ng ating pagiging makasarili at makasalanan. So the fear of God will prevent us from corrupting our works. And then pangalawa, the fear of God will prevent us from having low goals. Hindi no goals, low goals. Alam niyo, low, mababa. Mababang layunin. At kagaya sinabi ko kanina, ang iba ang layunin ay para magpapasakop sa mister para may makuha sa mister, magpapamahalin si misis para may makuha para sa kanilang sarili kay misis, magpapasakop sa magulang para may makuha sa magulang, tuturuan ang mga anak para may, alam niyo, isa yun sa talagang pinag-uusapan namin ni Sister Jonah. Salamat sa Diyos, ang aming anak ngayong araw na ito ay 1-year-old. Kanina pinagdiwang ho natin. At isa ho sa mga pinag-uusapan namin, nawa tulungan tayo ng Diyos na huwag nating disiplinahin si Timmy, listen, para meron tayong pangyabang. Ano yung pangyabang? Ha, yung anak mo, ayaw sumunod, oh, ang tigas ng ulo. Ha, tingnan mo yung anak ko. Timmy, come here. Oh. Bragging rights. So pwedeng gawin ang mga bagay na yon, tila baga banal na bagay, na corrupted at may mababang goal. And if we will do all these things in the fear of God, we'll be able to do yung sinabi ng salita ng Diyos, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to what? Gawin mo ang lahat sa ikakaluwalhati ng Diyos. Mamahalin mo, papasakop ka kay mister. Dahil hindi dahil siya ang pinakagwapo at pinakamatalinong mister sa buong mundo, kundi dahil gusto mong maluwalhati ang Diyos. Mamahalin mo si Mrs. Hindi dahil siya ang pinaka-sexy at pinakamaganda at pinakamasarap magluto, kundi dahil gusto mong maluwalhati ang Diyos. Susundin mo ang iyong mga magulang, hindi para madagdagan ang baon mo o ibili yung gusto mong cellphone, kung hindi gusto mong maluwalhati ang Diyos. Tuturuan mo ang iyong mga anak, hindi para dumali ang iyong buhay, hindi para mayroon kang ipagmalaki sa ibang tao, kundi dahil gusto mong maluwalhati ang Diyos. Susunod ka sa boss mo, hindi para ma-promote ka, tumaas ang sweldo, kundi para maluwalhati ang Diyos. Itatrato mo ng makadiyos at sa tamang paraan ang iyong mga empleyado, hindi lang para lumago ang business mo, kundi para maluwalhati ang Diyos. Ang paggawa ng lahat ng bagay
sa pagkatakot sa Diyos na magbibigay sa atin ng tamang puntirya. At ano ba ang tama at pinakamataas na puntirya? Ang maluwalhati ang Diyos. So, anong sabi ho ng salita ng Diyos? Submitting yourselves one to another in the fear of God. Again, ang Kristiyano sa lahat ng aspeto, sa lahat ng lugar, at sa lahat ng kanyang relasyon ay dapat gawin ang lahat na sa pagkatakot sa Diyos. Let's open our Bibles. Gusto kong tapusin ang ating pag-aaral ngayong gabi sa talatang ito. Psalm 86 verse 11. Psalm 86 verse 11. Anong sabi ng mga awit? And it will do us well kung ito ay magiging panalangin natin sa araw-araw. Psalm 86 verse 11, anong sabi? Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon, at ako'y lalakad sa iyong katotohanan. Pagkaisahin mo ang aking puso sa pagkakaroon ng takot sa pangalan mo. That's a prayer request. Lord, bigyan mo ko ng puso na may takot sa iyo. Nakatingin sa iyo. Na aware sa iyo. Nasaan man ako, kanino man ako nakikitungo sa lahat ng relasyon ko, ano man ang ginagawa ko, we may do it in the fear of God. Tayong mga Kristiyano, anumang aspeto ng ating buhay, ay kailangang mabuhay na nasa pagkatakot sa Diyos. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, kulang kami. Kulang kami sa pagkatakot sa iyo. Ang totoo, O Diyos, madalas hindi kami nakatingin sa iyo, madalas nakatingin kami sa aming mga sarili. Madalas nakatingin kami sa mapapala namin, sa magiging pakinabang namin. Madalas nakatingin kami sa reputasyon namin, sa sasabihin ng mga tao. At madalas, sa araw-araw ng aming buhay, nakakaligtaan namin na mamuhay ng may pagkatakot sa iyo. Patawarin mo po kami, O Panginoon. Patawarin mo kami. At kagaya ng panalangin na aming huling binasa, ituro mo sa amin ang iyong kalooban, O Diyos, at lalakad kami sa iyong katotohanan. Panginoon, pagkaisahin mo ang aming mga puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Ilagay mo po. Ilagay mo po ang pagkatakot sa iyo sa puso ng mga mananampalataya. Ilagay mo po ang pagkatakot sa iyo sa puso ng mga kabataan, sa puso ng mga magulang, ng mga asawang babae, ng mga asawang lalaki, ng bawat iyong mga anak, upang saan man kami pumunta, ano man ang aming mga ginagawa, lahat ng ito ay magawa namin na nasa pagkatakot sa iyo. At muli, O Diyos, kami nagmamakaawa. Kung meron man pong nakikinig ngayon na wala pa kay Kristo Jesus, o nawa ilagay mo sa Kanya ang pagkatakot sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na banal at namumuhi sa kasalanan. At nasa iyo ang kapangyarihan pumatay at magbulid ng kaluluwa sa impyerno. Ilagay mo ang pagkasindak sa Kanyang puso.
At nawa, O Diyos, ituro mo rin ang tanging solusyon, ang pampalubag loob para sa aming mga kasalanan. Walang iba kundi ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus na namatay sa krus para bayaran ang aming mga kasalanan at muling nabuhay upang kami ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Mahabag ka po. Salamat po sa paalala ng iyong mga salita. Ilagay mo sa aming puso ang pagkatakot sa iyo. Nakaharap kami sa isang buong linggo. Nawa lahat ng aming gagawin, saan man kami pupunta, magawa namin na nasa pagkatakot sa iyo, O Panginoon. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitin po natin ang ating panghuling awit. Muli ho mga kapatid, mga kaibigan, salamat ho sa inyong presensya. Purihin ang Panginoon sa bawat isang naririto. Magpalain tayo ng Diyos at nawa patuloy niya tayong gamitin para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. At nawa hindi lamang tayo maging tagapakinig, kundi maging tagaganap ng Kanyang mga salita. God bless. Ingat po tayo. We are now dismissed.